May lamig sa pagsikat ng araw sa Denmark. Umaangat ang hamog mula sa madilim na tubig, hinahaplos ang tahimik na gubat. Ito ay lupang hinubog ng hangin at dagat, maganda pero mailap. Dito, matagal nang nakaraan, dito nanirahan ang mga Viking. Noon, kinatatakutan ng mga dayuhan ang lugar nito. Ang pangalang Viking, parang kulog na umalingaw-ngaw sa buong Europa. Kwento ng apoy, pandarambong, at bagyo ang sumabay sa hangin. Pero sino na ba talaga ang mga taong ito sa likod ng alamat? Mas malalim pa sa lumang kwento ang sagot. Ang mismong lupa, may tinatagong lihim, mga batong inukitan ng kakaibang letra, mga barkong nakalibing sa lupa, at mga sinaunang bulwagan na nilamon ng gubat. Ang Denmark, higit pa sa isang lugar. Isa itong hiwaga na tumatawag sa mga marunong makinig. Para makilala ang mga Viking, kailangang sumuong sa hindi alam. Sa anino nagsisimula ang kanilang kwento, sa mundong mabagsik, pero puno ng hiwaga. Hindi madali ang mabuhay sa Scandinavia. Mahaba at malamig ang taglamig. Nagtatago ang araw ng ilang buwan, iniiwan ang mga tao sa dilim. Hinahampas ng bagyo ang baybayin, at makapal at malalim ang mga gubat. Parang laban ang bawat araw laban sa kalikasan. Lumakas ang mga Viking dahil kailangan nila. Gumawa sila ng bahay mula sa kahoy at bato. Bubong na dayami ang panangga sa ulan. Sa loob, nagtitipon ang pamilya sa paligid ng apoy na nagbibigay liwanag at init. Dito natutunan ng mga tao ang magtulungan, magbahagi ng pagkain at magsama-sama sa trabaho. Bawat araw may bagong hamon. Lalaki at babae nagtatanim ng barley, nag-aalaga ng hayop. Ang mga bata natutong mangisda at manghuli. Maagang tumanda sa mundong humihingi ng tapang. Bawat pagkain, bawat kwento, bawat gamit, pinaghirapan. Pero may ganda rin. Sumasayaw ang mga ilaw ng hilaga sa langit. Umaapaw ang ilog sa isda. Nagbigay ang gubat ng berries at halamang gamot. Kahit sa pinakamahirap na panahon, marunong magbigay ang lupa sa mga marunong gumalang dito. Madalas, iniisip ng tao na puro mandirigma lang ang mga Viking, pero higit pa roon ang kanilang buhay. Karamihan ng araw, walang labanan, kundi ang tuloy-tuloy na gawain ng pamumuhay. Mga magsasaka sila, nagtatanim ng butil, nag-aalaga ng tupa at baka. Mahalaga rin ang kalakalan, dala nila ang balahibo, pulot at amber sa ibang bayan. Sa gabi, nagtitipon ang pamilya sa tahanan, nagkukuwento at umaawit tungkol sa mga bayani. Sagana at makulay ang buhay Viking kahit sa gitna ng kahirapan.
Naniniwala ang mga Viking na kasama nila ang mga Diyos. Si Odin, ang marunong, nagmamasid mula sa mataas niyang trono. Si Thor, malakas at matapang, tagapagtanggol gamit ang kanyang martilyo, si Mjolnir. Para sa mga Viking, parang habi ng sinulid ang tadhana, hinahabi ng mga Norn. Malaki ang respeto ng tao sa mga Diyos, at sinusubukan nilang mamuhay ng may dangal. Kahit sa kamatayan, naniniwala silang may bagong pakikipagsapalaran sa Valhalla. Ipinagmamalaki ng mga Viking ang kanilang mga barko. Mahahaba at makikitid, may ulo ng dragon sa unahan, kayang tumawid sa mabagsik na dagat. Matibay at mabilis, sakay nito ang mga mandirigma, mga ngalakal, at manlalakbay patungo sa malalayong pulo. Walang baybayin na ligtas sa pandarambong ng Viking. Mabilis silang sumalakay, nagdala ng takot mula England hanggang France. Madalas, nagigising ang mga bayan sa tunog ng tambuli at liwanag ng apoy. Hindi lang yaman ang dinadala ng mga Viking, kundi pati mga bagong ideya. Pero hindi lahat ng paglalakbay ay para sa digmaan. Marami ring Viking ang naglakbay para makipagkalakalan o maghanap ng bagong tahanan. May ilan na nanirahan sa Russia, Iceland, at maging sa Greenland. May mga matapang na tulad ni Leif Erikson, nakarating sa Amerika bago pa si Columbus. Hinubog ng dagat ang diwa ng Viking. May dala itong panganib, pero pati pag-asa at pakikipagsapalaran. Bawat paglalayag, pagsubok ng galing, tapang, at tiblob sa harap ng hindi alam. Binago ng mga paglalakbay ng Viking ang mundo. Saan man sila makarating, may bagong taong nakikilala. Mas madalas may kalakalan at pagkatuto. Tumulong silang magtayo ng mga bagong bayan at pamilihan. Sa York at Dublin, naghalo ang mga Viking at lokal na tao. Kumalat ang mga bagong salita, kaugalian at kagamitan sa Europa. Naiwan ng mga Viking ang kanilang bakas, minsan sa labanan, mas madalas sa kapayapaan. Lahat ay nagbabago sa paglipas ng panahon. Sa mga huling taon, may bagong ideya na dumating sa Denmark. Dumating ang mga monghe at party, dala ang ibang pananampalataya. Nagtayo sila ng Hindi ka tamad, mali lang ang sistema mo. Ilang beses mo nang narinig na kailangan mong magsipag para umasenso. Pero, bakit parang kahit anong pagod at puyat mo sa 9 to 5 job mo, kulang pa rin? Yung sahod mo parang dumaan lang sa palad mo. Papasok kang pagod, uuwi kang mas pagod. Paulit-ulit na lang. Nakakapagod isipin na ito na lang ba talaga ang buhay? Yung tipong nagtatrabaho ka para lang mabuhay.
Hindi para tunay na mag-enjoy sa buhay. Pero paano kung sabihin ko sa'yo na may paraan para mabago ang lahat ng yan? Isang sistema kung saan ikaw ang may kontrol sa oras at kita mo. Welcome sa mundo ng e-commerce at dropshipping. Isipin mo to. Nagbebenta ka online, pero hindi mo kailangang mag-stock ng mga produkto. Hindi mo kailangan mamroblema sa pag-iimpake o pagde-deliver. Ang gagawin mo lang ay i-market ang produkto gamit ang laptop o cellphone mo. Kapag may umorder, si supplier na ang bahala sa lahat. Ang kita, diretso sa'yo. Sounds too good to be true? Hindi ito magic. Ito ay isang smart business model na ginagamit na ng maraming Pilipino para kumita kahit nasa bahay lang. Ang kailangan mo lang ay tamang kaalaman at gabay. Hindi mo kailangang maging tech expert. Ang mahalaga ay may willingness kang matuto at magsimula. Isipin mo yung freedom na hawak mo ang oras mo na pwede kang magtrabaho kahit saan at kumikita ka habang natutulog. Ito yung sistema na nagbibigay ng tunay na resulta. Hindi ito get-rich-quick scheme. Ito ay isang lehitimong business na pwedeng magpabago ng buhay mo kung seseryosohin mo. Gusto mo bang matutunan ang step-by-step process para maging successful sa e-commerce at dropshipping? Kung seryoso kang baguhin ang takbo ng buhay mo at gusto mo ng legit na gabay, huwag kang mag-atubiling kontakin si Coach Troy Magpantay. Siya ang tutulong sa iyo mula umpisa hanggang sa maging confident ka ng patakbuhin ang sarili mong online business. Para sa karagdagang impormasyon at appointments, i-like ang video na ito, mag-comment ng start at mag-subscribe sa channel. Simulan na natin ang pagbabago.